sa kanyang panahon. May mga taong mapagmalinis, pilit ipinakikitang wala silang kapintasan. Ngunit may madilim naman palang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Letty sa ating dulang. Sa kanyang panahon. Mama, medyo gagabihin po ako ng uwi later. O bakit? May rehearsal po kami sa program sa university. Totoo ba yan? Yes, ma. Hindi po ako nagsisinungaling. Mabuti. Iyoko lang naman na pag-chismisan ako rito na may anak na bulak-bulero. Ay, siya, sige. O, Ruth, ikaw naman. Po? Tulungan mo akong ayusin itong bahay. Kailangan malinis ito at maayos para sa pagdating ng binili kong sala set. Bumili pala kayo ng bagong sala set, ma? Oo. Mahigit 1 taon ang set natin eh. Para naman maging maganda tayo sa tingin ng mga kapitbahay natin. Buti na lang. Wala kayong last 2 subjects ngayon, Ruth. Baka kapamasal tayo. Oo nga, Erwin. Gusto ko talaga mag-relax ngayon. Ang dami kasing exams kahapon hanggang kanina. Tapos nung makalawa naman, nag-general cleaning kami ni Mama sa bahay. Kaya, nako, napagod ako ng gusto. Uy, kung gusto mo, di manood na lang tayo ng movie. Movie? Oo, doon tayo sa amin. Makakakain pa tayo ng lahat ng gusto natin. Ay, nakakaya naman sa nanay mo. Gagabihin ng uwi si inay. May mga kakausapin sa mga bibili ng alahas eh. Halika na, para hindi sayang ang oras. Martin, halika, sandali. Halika na, halika. Letty, bakit ba? Parang masaya ka. Ang ganda ng ngiti mo, ah. Talagang masaya ako. Dahil nakabili ako ng mura. Pero magaganda at branded na damit ko. Ibinili rin kita ng mga polo at t-shirt. Eto, tingnan mo. Ba, magaganda nga ang mga ito. At mukhang mahal, ah. Ay, naku, talagang mahal yan pag sa mall mo binili. Pero dahil doon ko lang yan binili sa kaibigan ko, nakamura ako. Ibinili kita para naman hindi sabihin ng mga ating kapitbahay na pinababayaan kita. At ang sasabihin lang pala ng taong dahilan, kaya mo ko ibinili ng damit. Ano ka ba? Hindi naman maaaring hindi natin isaalang-alang ang sasabihin ng mga tao. Dahil nakikita nila tayo. At bahagi sila ng ating buhay. Letty, hindi sa lahat ng pagkakataon silang iisipin mo. Dapat gumawa ka dahil sa pagmamahal mo sa iyong pamilya at hindi para maging maganda sa tingin ng ibang tao. Oo, ang drama mo. Diyan ka lang nga muna. Ayusin ko itong mga binili kong damit. Oh, bakit nakasumangot ka, Ruth? Si Mama kasi. Nakakainis. Bakit? Ano bang ginawa ni Mama? Ginastos ba naman yung laylayan ng mga damit ko? Hinabaan niya? Baka naman kasi napakaikli ng damit mo kaya nainis siya at hinabaan ng mga yon. Hindi nga, Kuya Randel eh. Hindi naman masyadong maiksi yung mga yun. Sabi niya, baka raw kasi isipin ng mga tao, malandi ang anak niya. Si Mama talaga, oh. Bakit ba siya ganun, Kuya? Bakit lagi na lang ibang taong iniisip niya sa bawat gagawin niya? Baka dahil perfectionist siya. But nobody's perfect here in this world. Kahit nga yung mga may pangalang perfecto, nagkakamali rin, nagkakasala. Alam ko. Ba yun? Kaya lang talagang ganun si Mama eh. E di, sundin niya lang natin. Tapos itry natin unti-unting ipaliwanag sa kanya ang side natin. Baka sakaling sa ganung paraan, maintindihan niya tayo.
Ruth, ba't hindi ka pumasok kahapon? Hindi mo rin sinagot ang mga text at tawag ko. Nag-alala tuloy ako eh. Sama kasi yung pakiramdam ko, Erwin. Nahilo ko. Nagsuka. Bakit? May sakit ka ba? Tungkol nga doon ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Ha? Erwin, buntis ako. Ah, Nagbungang ginawa natin. ha? Paano na to? Eh, kakausapin ko nanay ko. Sasabihin ko sa kanya ito. Eh kung hindi pumayag si Nanay Sefa na panagutan mo ko, Eh, paano na ako? Ruth, ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin? Tungkol sa amin ni Erwin, Kuya Randall. Bakit? Niloko ka ba niya? Sinaktan ka? Sabihin mo. Hindi kuya. Eh, anong- Ang totoo, gusto nga niya akong panagutan. Panagutan. Ano ibig mo Kuya, sabihin? huwag ka sana magalit. Pero, buntis ako. Magkakababy na kami ni Erwin. Ano? Kaya pala ang tamad mo pumasok sa eskwela nito mga nakaraang araw, ha? Ma! Dahil buntis ka na. Wala ko. Ma, Pinag-aral ka namin sa private school. Binigyan ng magandang bagay. Yung pala maglalandi ka lang. tama na. Binigyan mo ako ng kahihiyan. Ma, tama na po. Baka kumapano na si Ruth at ang dinadala niya. Tumahimik ka, Randall. Ma. Mabuti nga mawala na yung pinagbubuntis niya. Para wala ng problema. Mama. Makinig ka, Ruth. Ipalalaglag natin ang batang niya sa lalong madaling panahon. Hindi, Ma! Ayoko po! Huwag niyong gawin yan sa magiging anak ko! Ako ang masusunod, hindi ikaw! Hindi ako papayag na pag-chismisan tayo ng mga tao na intindihan mo! Ano? Yun ang balak ng nanay ng nobya mo? Opo, inay. Ayaw nga po ni Ruth, pero mapilit si Aling Letty. Para daw wala na maging problema sa pag-aaral ni Ruth. Ako, hindi ko rin gusto yung ginawa niyo. Dahil doon nagkaroon tayong lahat ng problema ngayon. Pero lalo namang ayoko, yung kitli ng buhay ng isang walang malay. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Eh ano pong gagawin natin, Nay? Ah, Ayaw po namin ni Ruth na mawala ang magiging baby namin. alam na ba ito ng tatay niya? Hindi. Hindi ako papayag, Letty. Anong sinabi mo, Martin? Ulitin mo nga. Ayokong ipalaglag mo ang nasa sinapupunan ng ating bunso. Kinokontra mo na ako ngayon, Martin. Dahil kasalanan na ibig mong gawin. Nagkamali na nga si Ruth. Dadagdagan mo pa. Ano gusto mo? Ang mabilad tayo sa kahihiyan dahil sa anak mo? Ang pintasan at pagtawanan tayo ng mga tao? Ayoko! Ayoko! Bakit ka ba ganyan, Letty? Bakit inuulit mo sa ating anak ang ginawa sa iyo ng magulang mo? Martin, anong... Hindi ka ba natutuwa? Na kahit pumayag kang alisin ang mga magulang mong ating unang anak nung araw, ay nagkatuloyan pa rin tayo at nagkaanak? Hindi ba maaaring ituwid mo na ang pagkakamali mong ginawa noon? Salamat at pinagbigyan niyo ako na magpunta kayo rito ng nanay mo, Kerwin. Noon pa po namin gusto magpunta rito ni Inay para po maayos ang problema. Kaya lang, baka ako kasi lalo lang magalit si Aling Letty. Ako nga pala si Sefa, Martin. Hindi mo kasama ang iyong asawa? Matagal na siyang pumanaw. Ay, sorry. Kung gano'n, tayo na lamang ang mag-aayos ng problema ng mga bata. Papa, ayoko po sana sa gusto ni Mama. Ayoko pong ipalis ang baby sa tiyan ko. Iyon din po sanang ipakikiusap namin ni Ruth, Mang Martin.
na huwag ipaalis ang baby. Nagkamali na ang mga anak natin. Hindi na natin dapat dugtungan pa ang pagkakamaling iyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin gagawin ang gusto ng asawa ko. Kasalanan yun. Hindi lang sa batas ng tao, kundi lalo na sa batas ng Diyos. Maraming salamat po, Mang Martin. Pero hindi kayo maaaring magsama hanggat hindi kayo kasal. At dahil bata pa kayo para pakasal, dito muna titira sa amin si Ruth. Pag-aaralin pa rin namin siya matapos manganak. O isang ayon ako, Martin. Yun din ang bala ko kay Erwin. At pagpareho na silang tapos sa kolehiyo at hindi pa rin nagbabago ang kanilang damdamin, saka natin sila ipakakasal. Tama, Sepa. Handa akong tumulong sa ibang kakailanganin ni Ruth at ng ating magiging apo. Maraming salamat po sa pangunawa, Papa. Aling Josefa. Ang ganda talaga ng aking apo. Tingnan mo, Martin. Ang apo natin kamukhang kamukha ko. Dahil maganda, kamukha mo na. Pero noon gusto mo ipaalis. Ito naman si Martin. Nung pa naman yun eh. Pinagsisisihan ko na yun. Yung pagkakamali ko. O hindi ba? Pinatawad mo na ako? Oo, naalala ko lang naman eh. Salamat nga. At nanindigan ka sa tama. Namulat ako sa aking pagkakamali. At nailigtas mo ko sa panibagong pagkakasala. Sa kanyang panahon, ang magkabiyak ay dapat na laging nagkakaisa upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ngunit paano kung may utang na loob na nais maghiwalay sa kanila? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Suling sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Cindy, anak. Dadahan nga sa pagkain mo. Ang sarap po kasi ng mga ulam na binigay sa atin ni Tito Gaspar, Inay. Matang to. Sarap kasi magluto yung misis ni Kuya Gaspar, Suling. Hi, kayo mag-ama ha. Para bang hindi ako masarap magluto. O siyempre masarap din, kaya lang eh. Iba Kaya- naman tong ulam na ibinigay ni Kuya Gaspar sa atin. Oo nga po, Inay. Kaya huwag na kayong magtampo. Ay, teka. Ano nga pala yung sinabi ni Kuya na kausapin kanya kanina? Tatakbong Vice Mayor si Kuya Gaspar. Ha? At hinihingi niya ang tulong natin. Walang problema. Mabait ang kuya mo. Matulungin. Kaya dapat lang nasuportahan natin siya. Salamat naman. Ay ka rin tulungan natin siya. Oo naman. Tsaka, alam kong malaki ang utang na loob mo sa kapatid mo. Siya na ang tumayong magulang mo nang maulila kayo. Bukod pa sa talagang gusto niyang maglingkod sa bayan. Talaga, Felipe? Kinukuha ka ni Mayor na maging busy niya sa darating na eleksyon? Oo, Sonia. Nagulat nga ako eh. Matagal mo na kasi siyang kaibigan. Kaya ikaw ang gusto niyang kunin. Sabi ko nga baka hindi ako manalo dahil hindi naman ako kilala dito sa bayan Ay, natin eh. madali naman magpakilala. Basta tutulungan ka ni Mayor. At mas kikita ka pa kapag nasa posisyon ka na. Yun din ang sabi niya. Mas mapoprotektahan ko negosyo natin, ha? Pero kung sakali naman daw na hindi ako manalo, may kita pa rin ako. Kikita ka? Oo,
paano? Sa pamamagitan ng pondong ibibigay sa akin. Oo. Pareho daw kami kikita. Ha? Kaya pumayag na ako. Bah, malaking halaga yata yun, ha? Tama yung ginagawa mo. Talagang matalino ka, ha? Thank you. Oy, dapat ipaalam mo niya sa mga kaibigan at kamag-anak natin para suportahan ka nila. Sa akin, mga damit at sapatos na ito, Kuya Felipe. Oo, Robert. Bigay ko sa iyo yan. Mga bago lahat yan, ha? At ito namang nasa malaking plastic na ito, para sa imang ina. Ayun, Ayan, oo. oh. Ang gagandang damit at sapatos. Sigurado magugustuhan ito ni Nasuling at ni Cindy. Ay, maisusuot niyo yan sa pagsisimba at napamamasyal. Oo nga. Salamat, Kuya Felipe. Ha? Ate Sonia. Ay, wala yun. Ito naman, oo. Maliit na bagay lang yan. Pisang kita eh. Kaya naisip namin nung mamili kami na bilhan din kayo ng pamilya mo. Ay, gusto Salamat. rin sana namin na sumama sa pagsisimba nyo. Oh, yun. Ay, Robert, pwede kaya? Oo naman ate. Oh, yun, oo. Kaya lang, parang naninibago ako sa inyo. Oh, Ano bang nangyari at gusto niyo sumama sa pagsisimba namin? Ay, gusto na namin magsimba. Oo nga. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya. ayun, oo. Hindi naman masama yun, di ba? Tama. Ay, syempre naman, napakabuting gawain yun. At saka alam mo kasi, pinsan, gusto ko makilala mga kaibigan ninyo. Tatakbo kasi ako bilang vice mayor nitong eleksyon, ha? At gusto kong hingi ng tulong ninyong lahat. Robert? May problema ka ba? Kasi kanina ko pa napapansin, matamlay ka. Wala nang dumating ka, galing kina Kuya Felipe. May problema nga, Suling. May problema tayo. Tayo? Oo. Ano yun? Ang pinsan ko, tatakbo raw na vice mayor sa darating na eleksyon. Ha? Ay, naku. Problema nga yun. Dahil makakalaban niya ang kapatid ko. Hinihingi niya ang suporta natin. Gusto pa nga nila sumama sa pag-isimba para makilala ang mga kaibigan natin. Ibig mong sabihin, binigyan nila tayo ng kung ano-ano dahil doon? Parang gano'n na nga. Pero Robert, nakasagot na tayo sa kapatid ko. Kaya nga naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At yung palang problema, Suling. Kaya hindi mo kasama si Robert dito ngayon. Oo, kuya. Naguguluhan talaga siya. Ayaw niya magalit sa kanya ang pinsan niyang pinagkakautangan niya ng loob. Pero sa totoo lang, hindi naman matulungin sa mga nangangailangan ng taong yun eh. Hindi rin naman religyoso. Kaya yan ang hirap sa ibang tumatakbo. Nagbabalat kayo para manalo. Kapag nakaupo na, limot na ang bayan. Basta ako, kuya, sa iyo ko susuporta. Dahil kilala kita mula pa sa aking pagkabata. Pero baka magkagalit kayo ni Robert. Ate Sonia, Kuya Felipe, napasyal kayo. Nabalitaan ko kasi, Robert. Ang suportang ibinibigay ng asawa mo doon sa kalaban ko. Kay Gaspar. Oo nga. Madalas siya nakita na tumutulong kina Gaspar. Kinakantsawan tuloy kami ng mga kaibigan namin. Pati na rin yung mga ibang tauhan ni Mayor. Pasensya ka na, Kuya. Noon pa kasi, nagdeklara na ng pagtakbo ang kapatid ni Suling. Ano ngayon? Ang totoo, nakasagot na kami sa kanya noon pa. Ano? Oo. Pambira ka naman, pinsan. Mas pipili mo ba ibang tao kaysa sa iyong kadugo? Para namang hindi ka namin natulungan nung araw, noong naulila ka. Oo nga. Ano ba yan? Ang pagkakaalam ko nga mga magulang ni Felipe yung kumupop sa'yo, no? Oo nga. Huwag naman sana kayong magalit, Kuya Oo. Ate. Sinasabi ko lang naman ang mga nangyari.
Bago pa nagdeklara ng pagtakbo sa halalan si Kuya. Ay, ngayon ko lang nalaman. Di pala marunong mag-isip yang si Suling. Ay, nako. Kung sa kalagayan ng buhay ang pag-uusapan, mas malaki ang angat namin kaysa sa kapatid niya. Tama. Kaya kami ang mas makatutulong sa inyo kung masenso. Oo nga. Hindi ang kuya niya. Kuya, May manindigan ka, Robert. Dapat sa'yo sumunod ang asawa mo. Dahil ikaw ang lalaki. Sobra naman sila magsalita. Wala pa man sila sa posisyon. Nanunumbat na. Nalalait pa. nasaktan din ako sa sinabi nila, Suling, pero totoong may utang na loob ako sa kanila. Lalo na sa mga magulang ni Kuya Felipe. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangking ka naman sa mga magulang niya. Minsan, hindi mo sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yon. At tuloy pa rin pala ang suporta nila kay Gaspar. Oo, Felipe. Oh. Kaya nga galit na galit ako sa kanila eh. Yung pinsan mo ang tanga. Sumunod sa asawa. Oo nga. Kaya ngayon, gagawin ko na naiisip ko. Na? Ano yun? Ayaw niya akong suportahan na. Pues, hindi ako sa'yo galit. Oo, alam ko. Pues, itatapon ko sila sa kangkuhan. Napagod ka pa sa paglilipat natin, Cindy? Okay lang po, Nay. Sakit At least ngayon, dito sa paupahang bahay ng classmate ko, wala na pong magagalit sa atin. Buti nga nasabi mo na may bakanting apartment na paupahan ng classmate mo. May nalipatan agad tayo. Pasensya na kayo sa pinsan ko, ha? Sobra naman po kasi siya, Itay. Di po ba gift po sa inyo ni Inay ang bahay na tinitiran natin? Oo, Cindy. Regalo yun sa amin ng mga magulang ng Tito Felipe mo. Bakit po niya tayo pinaalis? Wala pa sa pangalan natin ang titulo ng bahay, anak. Kaya may karapatan pa rin sila doon. Panggigipit po yung ginawa niya, Nay. Anak, huwag ka sana magtatanim ng gali sa iyong tito. Dito mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Idalangin na lamang natin sa Diyos na mabuksan din ang isip niya para magbago. At isama rin natin ang darating na halalan na ang manalo nawa ay ang mga maglilingkod ng tapat sa bayan para naman umunlad ang ating bansa. Nakakalungkot naman. Dahil sa akin, napaalis kayo sa tinitirhan nyo. Hindi mo kasalanan yun, kuya. Oo nga, Kuya. Ang pinsan kong may kasalanan kasi makita ng isip niya. Hindi, kung gusto nyo, para hindi na kayo mangupahan, doon na kayo tumira sa bakanting lote namin. Pagagawan kayo ng kahit maliit na bahay para makalipat kayo. Wag, kuya. Ha? Ayaw namin isipin ng mga tao dahil doon kaya ka namin sinuportahan. Kahit naman ganito nangyari sa amin, tutulungan ka pa rin namin. Dahil alam namin na malinis ang hangarin mo sa pagtakbo. Maraming salamat sa inyo. Sana lang, kuya. Kung papalaring ka makaupo at darating sa iyo mga tukso, huwag mong malimutan ang mga pangako mo sa bayan. Sa kanyang panahon, marami ang naaakit na makipagsapalaran sa ibayong dagat. Ito ay sa paghahangad na makalasap ng maginhawang buhay. Pakikipagsapalaran
na magkakaiba rin ang bunga sa buhay ng tao. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edmar sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang dami naman itong mga binigay niyo sa akin, Ate Tricia, Kuya Darwin. Okay lang yan, Irma. Marami namang uwing dilat at tsokolate itong asawa ko eh. Tricia, ipagbalot mo rin si Irma ng mga inihanda mong pagkain dahil sa pagdating ko. Ay, sige. Oo, Darwin. Ay, salamat ng marami, ate. Kuya. Ayos lang yun. Ah, siya nga pala. Sabihin mo kay Edmar, baka gusto niyang sumama sa akin sa pagbalik ko. Wala siyang gagastusin. Tutulungan ko siya. Totoo, kuya? Oo. Sure naman ako na pag nandun na siya, matutulungan niya ako sa problema ko kay Mina. Anong sabi mo, kuya? Ang sabi ko, sure pa na may trabaho siya. Kumbinsihin mo si Edmar, Irma. Minsan lang kumatok ang magandang pagkakataon. Huwag niya kamong palagpasin yun. Nasaan ba kasi si Edmar? Ba't hindi siya sumama sa salo-salo ko? Nay? Nay, ayos ko na po yung mga ulam na bigay ni na Tita Tricia. Mukha pong ang sasarap lahat. Kakain na po ba tayo kahit wala pa si Itay? Mauna na kayo ni na Junior at Beng, kisses. Hihintayin ko na lang tatay niyo. Narito na ako. Sabay-sabay na tayo kumain. Yes! Nandito na si Itay! O, sige na, sige na. Tawagin mo na mga kapatid mo para makakain na tayo, ha? Opo, Nay. Oh, Oh. kumusta yung counseling na sinamahan mo? Yun, masaya. Maraming napayungan sina sister at may mag-asawa ring napagkasundo. Ay, talaga? Hmm. Ay, mabuti naman. O teka, kumusta naman ang handaan sa bahay ng pinsan ko? Ayun, masaya. Hinahanap ka nga nila eh. Sana sinabi mong tumupad ako ng tungkulin sa church. Oo, sinabi ko. Kaya nga bukod sa mga ulam, nagbigay din sila ng mga delata at chocolates. Ganun ba? Oo, at saka alam mo ba, sinabi pa nga si Kuya Darwin eh. Ano yun? Baka raw gusto mong sumama pagbalik niya sa abroad. Ha? Wala ka raw gagastusin dahil tutulungan ka niya. At sure pa raw na may trabaho ka. Irma, gusto mo bang umalis ako? Na mapalayo ako sa inyo ng mga bata? Ha? Kasi ako mahal. Ayoko mapalayo sa inyo eh. Isa pa mahalaga sa akin ang tungkulin ko sa simbahan. Ayokong iwan yun. At saka kumikita naman ako sa pamamasada ng jeep. At nakakapagtabi pa ako ng konti. Okay na sa akin yun. Ang importante, kasama ko kayo. At nakapaglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. Oh, Irma, wala pa rin si Ate Tricia. Wala pa nga eh. Nakatulog na sa paghihintay sa kanya mga pamangkin mo. Kaya ayun, pinatulog ko na lang sa kwarto natin. Si Ate talaga, oh. Dahil sa sobrang pagmamadyong, pati mga anak niya, napapabayaan na niya. Tinanong ko nga rin siya tungkol dyan. Eh, sabi niya, naglilibang lang siya. Irma, marami na siyang napapabayaan eh. Kaya hindi na paglilibang yun, kundi bisyo na yun. Biro mo, inaabot na siya ng maghapon magdamag sa madyungan. Sa bagay, tama ka. Ano kaya kung kausapin mo siya? Ayuhan mo. Eh, yun talagang gagawin ko. Nakakapagpayong nga ako sa ibang tao. Dapat, lalo kong pagmalasakit ang payuhan ang aking kamag-anak. Uuwi ka na ba, parang Edmar? Ay, ikaw pala, paring Boying. Hindi pa. Pupunta pa ako sa church namin. May meeting kami eh.
Ganun ba? Pag-uusapan namin ang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Oo, huwag ka na muna magpunta sa church nyo, pre. Ha? Sama ka na muna sa amin. Saan? Birthday ko ngayon eh. Inuman tayo. Maraming pulutan sa bahay. Happy birthday, pare. Pero Thank you, pasensya thank you. na, ha? Alam mo naman, di ba? Hindi ako umiinom ng alak. Tsaka maaga akong pumapasade. Hindi ko magagawa yun kapag nalasing ako. Kaya ka tumatanda, pre. Masyado mo sineseryoso yung buhay mo. Huwag kang masyadong magpakabanal. Dapat paminsan-minsan gumagawa ka rin ng kasalanan. Para naman may dahilan ng Diyos na patawarin ka. Pare, huwag kang magbiro ng ganyan, Ying. Dapat nga, ginagamit natin sa makabuluhang bagay ang buhay at lakas na ibinigay sa atin ng Diyos. Tulad sa pagsisipag para sa pamilya natin at sa paglilingkod sa Diyos. Naku, pare. Huwag mo na ako isama dyan, ha? Bahala ka. Huwag mo na akong sermonan. Sige na, umalis ka na. Aalis ka na naman, Ate Tricia. Oh, Edmar, maglilibang lang ng konti. Akabagot naman kasi dito sa bahay. Ate, huwag mo sanang ikagagalit ang sasabihin ko, ha? Hindi kaya sobra ng ginagawa mo? Pati mga anak na ni Kuya, napapabayaan mo na eh. Sobra ka naman magsalita dyan. Hindi niyo naman pinababayaan yung mga anak ko, di ba? Pero ikaw ang ina. Ikaw ang mas kailangan nila. Isa pa, malaking naipapatalo mo sa tuwing magsusugal ka. Dapat iniipon mo yan para hindi na mag-abroad pa si Kuya Darwin at hindi na kayo magkalayo pa. Dami mo naman sinasabi eh. Ate. Kung ayaw niyo alagaan yung mga anak ko, di wag. Kaya ko naman maghanap ng mag-aalaga sa kanila dahil may pera ako, no? Inay, ilang linggo na pong hindi nagpupunta dito si na Tita Tricia. Namimiss ko na po mga pinsan ko. Ay, nagalit kasi siya sa tatay mo. Ayun, minasama niya ang pagpapayo ng tatay mo. Sana po. Mabait ang makuha ni Tita na tagapag-alaga ng mga pinsan ko. Sana nga, anak. Para naman walang mangyaring masama sa mga bata. Nay, ano pong gagawin ninyo sa mga niluto ninyong cake? Bakit po kinukunan ninyo ng picture? Ipopost ko to sa Facebook ko, anak. Malay mo, may umorder. Di matutulungan ko na ang tatay mo sa paghahanap buhay. Ay, sige po, Nay. I-post ninyo. At magpo-post din po ako. Para pag may umorder sa akin, makakatulong din ako sa inyo. Pare. Pare, Edmar. Parang Boying, ba't ka umiyak? Ano nangyari? Pare, tumawag sa akin ng agency ng misis ko. Oh, Pare, misis ko. Misis ko, pare. bakit nga? Ano nangyari sa kanya? Pare, wala na siya, pare. Ano? Paano nangyari yun? Sabi, tumalon daw siya sa building na tinitira nila ng amo niya. Diyos ko, Nagpakamatay daw siya, sabi, nagtumawag galing sa agency, pare. Diyos ko. Hindi ako naniniwala doon, Edmar. Nararamdaman ko. May masamang nangyari sa asawa ko. Pero paano ko naman maihahanap ng katanungan ng sinapit si pare? Paano? Pare, tutulungan kita. Ipagbibigay alam natin ito sa mga kinauukulan. Kasalanan ko to, pare. Hindi ako dapat naging tamad. Hindi ako dapat naging lasenggo. Hindi ko dapat tinayaang mag-ibang bansa ang asawa ko para nagbuhayin kami. Ate Tricia, Edmar. Ito pala. Ambasyal ka. nagpunta rito si Kisses kanina eh. At nalaman niya sa mga pamangkin ko na ilang araw ka nang naglalasing.
Bakit? Ano ba problema? Si Darwin. Oh. Si Darwin. Ang malaki ang asawa ko. Bakit, ate? Anong problema kay kuya? Iniwalayan na ako na walang hiya. Ano? May babae pala siya sa trabaho niya. Mina. Mina yung pangalan. Magkakaanak na sila. Ito na nga bang sinasabi ko? Kaya hindi talaga dapat na magkalayo ng matagal ang mag-asawa. Kaya ayoko mapalayo sa pamilya ko. Makasakit, Edmar. Paano na kami ng mga pamangkin mo? Mapakatatag ka, ate. Dahil ngayon kahigit na kailangan ng mga anak mo. Nay? Bakit niyo po kami pinagbibihis? Itay, Anak, mamamasyal tayong lahat. talaga po? Oo, anak. Malaki ang kinita namin sa online business natin. Kaya, mamamasyal naman tayo ngayon. At sa labas na rin kakain. Yes! Sasabihin ko po kay na Junior na magbihis na. Sige na. Irma, salamat ha. Saan? Sa pagtulong mo sa akin sa pagkita. Kaya mas nakaluluwag tayo ngayon. Kahit walang nag-abroad sa ating dalawa. Mas dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil siya ang nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Tama ka. At ginagawa niya yon dahil kahit mahirap tayo, sinisikap nating gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. At patuloy natin siyang pinaglilingkuran. Sa kanyang panahon, may mga nagsasabing mas madaldal raw at mas mayabang ang babae kaysa sa mga lalaki. Totoo kaya ito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jmar sa ating dulang Sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang dumalaw, Jmar? Nag-alala tuloy ako sa'yo. Akala ko may sakit ka. Kasi hindi mo sinasagot ang mga text sa tawag ko. Kaya hindi ako nagpakita sa'yo dahil ayoko mag-alala ka eh. Bakit nga? Ano bang nangyari sa'yo? Napaaway ako Ha? Kanino? sa isang office mate ko. Mayabang kasi. Ano ba dahilan at nag-away kayo? Nagalit siya eh. Kasi narinig niyang sinabi ko sa isang office mate namin na binigyan ako ng merienda ng girlfriend niya. Ano? Kasalanan ko ba? Kung magkagusto sa akin ng girlfriend niya, gwapo ako. Kaya naman pala nagalit sa'yo eh. Dahil mayabang ka. Sasabi lang naman ako ng totoo eh. Gwapo talaga ang syota mo, kaya maswerte ka. Dahil naging tayong dalawa. Kahit pa mas nakahihigit ka sa kapwa mo, hindi mo pa rin dapat na ipagyabang yun. Naku, para ka namang sinay kung makapag-sermon. Concerned lang ako sa'yo, Jmar. Dahil mahal kita. At ayoko mapahamak ka. Buti na nga lang, sa labas ng office kami nag-away. Pareho kaming hindi nawalan ng trabaho. Sino mas napinsala sa inyo? Natural siya. Magaling yata ako sa suntukan. May bago ka na naman palang damit at sapatos, anak. Jack, na mahal na naman ng mga yan. Mga branded eh. Ayos lang yan, ay. Malaki naman ang sweldo ng binata nyo eh. Tsaka, sa itsura ng anak nyo, tama lang na mamahalin ang suot ko. Oh, ang batang ito talaga. Napakayabang. Kaya ka napapaaway eh. Natumihin yata. Manong ang baguhin mo ang ugali mong yan, ha? Huwag kang puri ng puri sa sarili mo. Masama yun, anak. Nay, Isa pa, dapat magandaan mo ang magiging kinabukasan nyo ni Tessa.
Mabuti na lang at narito ka, Tessa. Tinutulungan mo ako sa pagluluto para sa handa ngayong birthday ni Jaymar. Ay kung wala ka, nako, tsak na mahihirapan ako mag-isa dito. Oh, ayos na po ito mga sangkap para sa mechadong baka, Nanay Daling. Salamat, Iha. Yun pong sinabi nyo. Ang dami naman po kasi ng handa ni Jaymar. Konti lang naman ang mga bisita niya. Ayaw niya daw kasing may masabing hindi maganda sa kanya mga kabarkada at kaopisina niya. Kaya po kinapos siya sa panghanda. Pinahiram ko na nga po siya ng pandagdag eh. Ganon? Ay, nako, ang batang yun talaga, oo. Umiral na naman pala ang yabang. Uy, pasensya ka na sa anak ko, ha? Mabait naman siya eh. Yun nga lang, may kadaldalan at kayabangan. Yun po sana ang gusto kong mabago niya, Nanay Daling. Patuloy natin siyang paalalahanan, Tessa. Para mangyari yun, tayo naman nang siyang dapat na magpaalala at magmalasakit sa kanya. Oh, ayan, Kokoy. Yun. Bayad na ako sa iniram kong pera sa'yo, ah. Dinagdagan ko pa ng konting tubo yan. Ha? Kaya nga pag ikaw nangihiram ng pera sa akin bigay ka agad ako. Kasi alam ko, di ka makunat magbayad. Oo naman. Tsaka, tropa kita no? Maiba tayo pare. Alam mo ba, ang daming bumilib sa'yo sa mga tropa natin. Bakit? Nung makilala nila si Tessa, ang ganda raw at ang bait. Ang totoo niyan, di hamak namang mas maganda at mas mabait si Tessa kay Rich. Pero alam mo, sa totoo lang, akong niligawan niya eh. Ha? Oo. Talaga? Oo. Dahil gusto ko naman siya, kaya yung pinagbigyan ko na, sinagot ka na kagad. Ibang klase ka talaga pare. Ako pa. Hoy, baka maniwala si Kokoy sa sinabi mo, Jaymar, ha? Uy, Tessa, sumunod ka pala dito. Ang tagal mo eh. Kaya sinundan na kita. Ay nako, Kokoy, huwag kang maniwala dito kay Jaymar. Alam mo ang totoo, inabot ng ilang buwan ng panliligaw niyan sa akin. Ganun ba? Oo! At sa bahay namin siya umakyat ng ligaw. Dahil ayaw kong nililigawan ako sa kalye. Totoo, Jaymar? Oo, sabi ko eh. Pre, ang ganda ni Rich. Naging shota mo pala yun. Bakit? Gwapo naman ako At para sabihin ko sa inyo bago napangasawa ni Frank yung si Rich, pinagsawaan ko na yun. Ay, talaga? Oo! Ako pa, iba yatang karisma ko sa mga bebot. Walang hiya siya. Napakayabang, sinungaling pa. Rich, bakit nagagalit ka? Tumiyak ka pa. Walang hiya si Jaymar. Narinig ko sa tindahan, pinagyayabang niya doon sa mga tropa niya. Naging syota daw niya ako. Ano? Hindi naman totoo yun Ako nga sinagot mo Kaya nga nagagalit ako, Frank. At yung nagpayak pa sa akin, yung sinabi pa niyang bago daw tayo naging mag-asawa, pinagsawaan niya ako. Ang gagong nila! Sinabi niya sa mga tao! Oo! Kung hindi nga lang sila mga lasing, susugurin ko ang mayabang at sinungaling na yun eh. Dito kita hihintayin sa eskinitang ito, Jaymar. Tiyak namang dadaan ka rito Yari ka ngayon sa akin. Hiyabang mo. Sinungaling ka pa. Ayun, may dumarating. Si Jaymar. Siya na nga ito. Tiyempo walang istorbo sa atin dahil gabi na at nasa loob na ng bahay nila ang mga dumaraan dito. Tatawagin siya. Jaymar! Dali nga! Oh, bakit Frank? Hayop ka? Napakayabang mo. Sinungaling ka pa. Ano? Teka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Narinig ng misis kong lahat ng ipinagyayabang mo sa tropa mo nung isang gabing lasing ka. Ano? Walang yaka. Hindi mo lang matanggap na binasted ka ng asawa ko noon
Kaya ka ganyan? Frank, pasensya na. Hindi na mauulit. Iyak na iyak yung asawa ko. Dahil sa mga narinig niya. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Patalim yan. Ha? Nakamamatay yan, pare. Ito ang ibibigay kong leksyon sa iyo. Anak, narito si Kokoy, dinadalaw ka. Pare, ano, kumusta? Ito, sabi ng doktor, malapit na raw ako makauwi ng bahay dahil hindi naman daw malala ang tama ako. Alam mo, nagulat ako nang malaman kong sinaksak ka ni Frank. Eh bakit ka nga ba sinaksak ng taong yun? Ay hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Dahil ba yun sa mga sinabi mo sa amin ng tropa natin? Oo, Kokoy. Narinig pala tayo ni Rich. Nagsumbong siya sa asawa niya kaya nagalit si Frank. Si Ritz? Yung bumasted sa'yo nung araw? Busted ka kay Ritz, Jemma? Ay, Sabi mo naging syota mo siya at pinagsawaan mo. Ay, bakit mo naman sinabi ang ganyan sa mga kabarkada mo, anak? Naku naman, paninirang puri yun. Maaari kang makulong sa ginawa mo. hindi ko naman po akalaing mangyayari to eh. Hindi ko lang po kasi matanggap na kahit gwapo ko, biniguan ko ni Rich. Astik naman pare. Ginoyo mo lang pala kami. Pasensya na, pre. Alam na ba ito ni Tessa? Tessa, salamat naman at dinalaw mo na ako. Inintay kita nung nasa ospital ako pero wala ka. Sinadya kong dito na lang sa inyo magpunta, Jmar, para makapag-usap tayo ng maayos. Tessa? Matapos kang saksakin ni Frank, kusa siyang sumuko sa mga pulis. At sinabi niya na gawa niya yun sa'yo. Dahil sa paninira mo sa asawa niya. Bakit ginawa mo yun, Jmar? Bakit ipinagkalat mo naging kayo ni Ritz? At bago pa siya napangasawa ni Frank, pinagsawaan mo na siya. Ganong alam mo, hindi naman totoo yun. Tessa, lasing lang ako noon kaya nasabi ko yun. Ang sabihin mo, umirang sa'yo ang kayabangan mo. Yun din ang dahilan kaya madalas kang mapaaway. Sorry, hindi na mauulit yung pangako. Talagang hindi na mauulit. Dahil hindi na ako mamumroblema pa sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinatapos ko ng lahat sa atin, Jenna. Teka, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Ay, hindi ako nagbibiro. Ayoko maging asawa balang araw ang isang lalaking nuk-nuka ng yabang. Baka pati ako madamay pag napahamak ka. Nakipagkalas pala sa'yo si Tessa, kaya ka malungkot. Opo, Nay. Ay, sayang. Mabait pa naman siya at matinong babae. Kaya nga gusto ko siya para sa'yo. Kasalanan ko po eh. Tulad nyo, hindi ko rin siya pinakinggan. Hindi ko po naalis sa akin yung pagiging madaldal at pagiging mayabang. Kaya ako nasasaktan ngayon ay. Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magbago ka. Alisin mo ang kayabangan. Nay. Ipakita mo sa kanya ang iyong pagbabago. At anong malay mo, magkabalikan din kayo. Sa kanyang panahon, ang pag-ibig ay may magandang loob. Ang taong tapat na umiibig, handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mauro sa ating dunang sa kanyang panahon.
Oh, bakit? Meron ka pa bang inaasahan na magdadala ng bisikletang nirequest mo, ha? You did it, Daddy! Tinupad mo nga yung pangako mo. Basta't para sa pinakamaganda kong anak, wala akong ipinangangako na hindi ko ibibigay. Ay, thank you, Daddy. I love you, I love you, I love you. Alam mo naman po yan, di ba? Oo, at lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka rin ng daddy. Kahit kailan, hindi magbabago yon. Yes, Daddy, I know. Oh, paano? Gusto mong itest itong bago mong bike? Sure! Sabik na nga po ako umikot sa subdivision gamit ang bago kong bike. Hey. Watch your speed. Mag-ingat ka sa mga pagliko mo, ha? Yes, Daddy, I will. Thanks! Magka-file na ako ng petition para sa annulment natin, Mauro. Nagpunta lang ako dito para ihatid ang bisikletang ipinangako ko kay Nikki. Palis na rin ako eh. Kailan mo kaya matatanggap na gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo? Nagmamadali ako, Cielo. Baka biglang may tumawag ng responde sa station. Kailangan nandun ako. You know what? Kahit ano pang iwas mo para pag-usapan yung tungkol sa annulment, tutuloy ko pa rin yun. Meron na ako nakausap na abogado. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, maghaharap tayo sa korte. Ang hirap sa iyo, Violeta. Magkakaibigan tayo ni Cielo. Pero ayaw mo kaming tulungan. Baka nakakalimutan mo, Max. Kaibigan ko si Cielo. At sa tinagal-tagal na pagiging magkaibigan namin, naging kaibigan ko na rin si Mauro. Kaya ayoko maging part ng annulment nilang mag-asawa. May mga witnesses nang nakuha si Cielo. Kaya, as a psychologist, hindi na magiging mahirap sa iyo na mapatunayan ang psychological incapacity ni Mauro. Maglalabas ka lang ng psychological evaluation. And that's it. Nagagampanan ni Mauro yung fundamental marital obligations niya kay Cielo. Kaya hindi ko po pwedeng baligtarin yon. Idagdag mo pa ang pagiging isang mapagmahal niyang ama kay Nikki. Saksi ako sa lahat ng yun. Nagkataon lang na nagkainlabang ngayon ni Cielo. Kaya humantong sila ni Mauro sa ganyang problema. So, ang pinaka-solusyon na lang, ang mawala sa landas namin ni Cielo si Mauro. O then, go! Do it! Max, iniisip mo pa lang? I-report na agad kita sa mga alagad ng batas. Tagal namang mag-call ni Daddy. Guys, na ako. Pag nakatulog ako, bahala siya. Hindi ko masasagot ang tawag niya. Ang dami ko pa namang ikukwento sana sa kanya. Ay, naku, malalobat na palang cellphone ko. Teka, i-charge ko nga muna. Baka nga biglang mag-call si Daddy. Pagkatapos ng wine shot na ito, alis na ako, Cielo. Kasi may meeting pa ako bukas ng umaga sa isang bagong project ng architectural firm. Malaking residential project yun, kaya malaking pera na ipapasok nun sa kumpanya. Okay. Tatawagan na lang kita sa itatakbo ng usapan namin ni Mauro tungkol sa annulment. Yung asawa mo naman, parang ipinanganak lang kahapon. Dapat niyang tanggapin na wala ka ng pagmamahal sa kanya. Kaya kahit na ano pang pakikipaglaban niya, hindi nagagana yung inyong pagsasama. Oh. Promise. Ako nang bahala kay Mauro, okay? Sinabi mo eh. Sige ha. Aalis na ako ha. Max! Wait! Huwag ka muna umalis. Meron ako narinig na pagputok ng kuryente sa itaas. Oh. May naamoy nga akong kuryente na susunog ah. Si Nikki nasa kwarto niya. Ha?
Naku, ang kapal na ng usok na bumabalot sa paligid, Cielo. Ang mabuti pa lumabas tayo rito. Umiinit ang paligid eh. Hindi, Max! Pupunta ako sa kwarto niya si Nikki. Ililigtas ko ang anak ko! Ibang ka na ba? Nagsisimula ng mag-apoy ang paligid. Lika na! Yeah! Go! Hindi kita pipiliting iligtas sa buhay ng anak ko dahil hindi mo naman siya katgo, di ba? Sige na, Max ka na. Hindi ko kailangan ng karuwagan. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Ano nangyayari? Bakit? Ang init ng paligid ng kwarto ko. Oh my God! Nag-aapoy ang kama ko! Nasusunog ang kwarto ko! Sir, yung sunog na nasa news, di po ba sa subdivision na tinitirhan ng misis niyo at anak niyo? Diyos ko. Oo nga. At sa mismong bahay nila nangyayaring sunog, Jake. Ihanda niyo mga fire truck. Re-responde tayo. Kailangan ako ng mag-ina ko. Yes, sir. Right away, sir. Mauro, si Nikki. Nasa loob ng kwarto niya. Hindi ko nagawang makapunta doon dahil sa kapal ng usok. Tinawagan mo ang cellphone niya. Walang sagot. Hindi siya sumasagot. Kaya lalo ako nag-alala sa nangyari sa kanya doon sa loob ng kwarto niya. Huwag kang mag-alala. Kilala ko si Nikki. Buo ang loob ng anak natin. Hindi siya basta-basta susuko ano man ang sitwasyon niya sa loob ng bahay. Mauro, ayoko mawala sa atin si Nikki. Hindi ko matatanggap yun. Hindi. Ihanda mo ang ating mga personal protective equipment. Papasok tayo sa loob. Yes, sir! Ang sabi ng daddy, sa oras ng sunog, gumapang lang daw ako ng mababa sa ilalim ng usok. Yun ang gagawin ko hanggang makarating ako sa fire escape nitong bahay. Kailangan makalabas ako dito sa loob ng kwarto. Kailangan! Bukas na ang pinto ng kwarto. Ibig sabihin, nakalabas na ng kwarto si Nikki. Sir, oh, Dito po Jake. yun sa may hagdan. Ha? Napatid po ako sa katawan niya nakahandusay. Nang sumunod ako sa inyo, pasok dito sa loob ng kabahayan. Ano ba? Nikki! Halika. Jake, tulungan mo akong buhatin si Nikki. Kailangan nating makalabas dito. Lalo pang lumalakas ang apoy. I prayed a lot habang nasusunog ang kwarto ko, Mami. Sabi ko po sa Diyos, gusto ko po kaya makasama ni Daddy hanggang sa matupad ko ang lahat ng pangarap ko. Mahal na mahal ko po kayo ni Daddy, Mami. Kahit sino sa inyong dalawa, ayoko mawala sa akin. Mahal na mahal ka rin namin ng daddy mo, anak. Ikaw ang pumupuno sa aming buhay. Mauro, Siguro nga, kung natawagan ko si Nikki ng gabing yon, hindi niya makakatulugan ang cellphone niya na overcharge. Kaya di sana nangyaring sunog na yon. Marami rin kasi kaming respondent ng gabing yon. Kabi-kabila mga sunog. mabait ang Diyos. Hindi niya pinahintulutang mawala sa atin ang ating anak. Yung si Max,
Kahapon ko pa hindi nakikitang nakabuntot sa'yo. Pagkatapos niya kaming iwan ni Nicky sa nasusunog na bahay, sinabi ko sa kanya, huwag na huwag siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Ako, isa lang ang buhay ko. Pero handa kong ilaan yon sino man sa inyo ni Nicky ang nasa panganib. Cielo, mahal na mahal ko kayo ng ating anak. Hindi yun mababago ng kahit na ano pang dumating na sitwasyon sa mga pagitan natin. Mapapatawad mo pa ba ako? Cielo, Naging mapusok ako. Mapaghanap. Samantalang, ako pala yung maraming pagkukulang na dapat punan sa ating pagsasama. kayo ni Niking bumubuo sa aking pangarap at pagkatao. Walang puwangan ng mga pagkakamali upang sumuko ako at hindi kayo ipaglaban. Maninindigan ako sa pagmamahal ko sa inyo ng ating anak hanggang sa kanyang panahon.